Ako si Joel, 26 years old, taga Mandaluyong. Taong 2017, pauwi sana ako ng Bacolod para bisitahin ang lola ko na may sakit. Simpleng biyahe lang dapat, isang domestic flight mula sa NAIA Terminal 4. Pero ang akala kong normal na araw ay naging isang bangungot na hindi ko makakalimutan. Dumating ako sa terminal ng 2:30 ng madaling araw. Maaga akong umalis sa bahay dahil ayokong maipit sa traffic o abutan ng delay. Sa totoo lang, di ko pa nakikita ang Terminal 4 ng ganito. Tahimik, madilim at parang abandonado. 2 guard lang ang naroon, parehong tahimik na nagkakape malapit sa entrance. "Sir, solo ka lang?" tanong ng isa sa kanila. "Opo, may flight ako ng 5 AM pa Bacolod." Ganun po ba? Upo muna po kayo roon sa waiting area. Sarado pa po ang mga counter." Pumasok ako sa waiting area. Walang ibang tao. Maliban sa isang matandang babaeng nakaupo sa dulo ng hilera ng upuan. Nakaputing bestida siya. May suot na lumang sombrero at nakayuko lang. Hindi ko siya pinansin noong una. Baka isa lang siyang maagang pasahero rin. Pero habang lumilipas ang mga minuto, napansin kong hindi siya gumagalaw. Tinignan ko ulit. Nakapikit. O baka nakayuko lang talaga. Naglakas loob akong lumipat ng upuan palapit sa kanya. Dahil sa bandang dulo, may malapit na outlet para makapag-charge ako. Pagkaupo ko, bumalot agad ang malamig na hangin sa paligid ko. Wala namang aircon sa terminal na yon. Electric fans lang. Pero iba yung lamig. Parang abot hanggang sa buto. Nagring bigla ang cellphone ko. Si nanay. "Joel, umalis ka na riyan. Huwag ka nang tumuloy sa biyahe." "Bakit ma? Nasa terminal na ako. Gabi-gabi kang nasa panaginip ko. Nangingitim ka. May masama. Umalis ka riyan." Napatingin ako sa matandang babae. Nakatitig na siya sa akin. Yung mukha niya, maputla na. At wala na siyang eyeballs. Napatalon ako sa upuan. Sa gulat ko, nahulog pa ang cellphone ko. Pagsilip kong muli sa kinauupuan niya, wala na siya. Tumayo ako agad, nanginginig at kinuha ko ang cellphone ko sa sahig. Nang lumingon ako sa hallway papuntang restrooms, nandun siya, nakatayo, nakaharap sa pader. Pero ang anino niya, nakaharap sa akin. Tumakbo ako palabas. Walang nagbago. Yung 2 guard, parang walang naririnig. Parang hindi ako nakikita kahit sumisigaw ako. Wala silang reaksyon. Tinakbo ko ang entrance. Laking gulat ko nang makalabas ako at makitang maliwanag na agad sa labas. Pero nang bumalik ako, para sana sabihin sa mga tao sa loob, wala na ang terminal. Isang bakanting lote na lang na may lumang signage na under renovation since 2014. Paano nangyari yun? Pinara ko ang dumaan na taxi at dumiretso pa uwi. Hindi ko na tinuloy ang flight. Hanggang ngayon, 2025 na, hindi ko pa rin makalimutan ang karanasan kong yun. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat. Ako nga pala si Kat, 29 years old. 2 taon na akong hindi nakauwi. OFW ako sa Dubai. At sa wakas, nakapag-live din. Ibang klaseng saya ang nararamdaman ko nang makauwi ako. Pero hindi ko alam na ang mismong pagbalik ko sa Pilipinas, may kababalaghan na palang sasalubong sa akin. Dumating ako sa Clark International Airport, bandang 2 AM. Maluwag at malamig ang terminal, gaya ng dati. Hindi pa ganun kaingay, konti pa lang ang mga tao. Tulog ang karamihan sa mga staff sa opisina sa itaas at iilan lang kaming bagong dating. Naglakad ako papuntang baggage claim area. Habang nag-aabang ng maleta, napansin kong may babaeng nakared na dress sa dulo ng
conveyor belt. Nakatayo lang siya, parang may hinihintay rin. Pero kakaiba ang ayos niya. Para bang luma ang itsura. Parang nasa dekada 80 ang damit niya. Napansin ko rin, walang shadow ang mga paa niya. Lumapit ako sa isang janitor. Kuya, sino yung babae doon? Anong babae, ma'am? Yung naka-red sa dulo. Ma'am? Wala pong tao riyan. Napalingon ako. Tama siya. Wala na yung babae. Pero ilang saglit lang, naramdaman kong may malamig na hangin sa likod ko at may bumulong na dumaan sa tenga ko. Huwag kang lumingon. Napakapit ako sa maleta ko. Gusto kong tumakbo pero nanigas ang katawan ko. Tumunog ang PA system. Final call for passenger Catherine. Please proceed to gate 9. Napakunot na ako. Gate 9? Hindi ako paalis. Kararating ko lang. At wala namang gate 9 sa arrival area. Pero parang may nagtutulak sa akin. Hindi ko maintindihan, parang may puwersang gustong idaan ako sa malalim na hallway. Sa gilid ng mata ko, nakita ko ulit ang babaeng naka-red. Ngayon, nakangiti na siya. Punit-punit ang pisngi niya. Sumama ka na, Kat. Matagal ka na naming hinihintay. Napaatras ako at napasigaw. Tumakbo ako palabas ng terminal. Mabuti na lang at may guard na natanawan ako at agad akong nilapitan. Miss, okay ka lang? Niyakap ko agad siya. Kuya, may babae roon. Gusto niya akong isama. Ha? Miss, wala namang tao roon. Saka wala namang gate 9 dito. Hanggang gate 5 lang po tayo. Pagkatapos nun, hindi na ako bumibisita ng airport ng mag-isa, lalo na kung 10 oras ng gabi. Lagi kong pinipili ang arawang biyahe at kahit kailan, kapag may narinig akong tawag sa PA system na hindi tugma sa kung nasan ako, hindi ko sinusunod. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat. Ang pangalan ko ay Leonard, travel vlogger. Sanay ako sa kung ano-anong kakaibang lugar, bundok, abandonadong ospital, lumang simbahan. Pero sa dami ng napuntahan ko, isa lang ang hindi ko kayang balikan. Ang luma at nakakubling terminal sa likod ng Puerto Princesa Airport. Gabi nun, past 6 p.m. Tapos na ang shoot ko para sa Palawan Travel Series ko. Habang nagpapahinga sa arrival area, may lumapit na lalaking naka-uniform ng airport maintenance. Matanda. Vlogger ka ba? Tanong niya. Opo. May travel content lang po ako. Gusto mo ng content na hindi pa naabot ng camera? Sumunod ka sa akin. Dinala niya ako sa likod ng bagong terminal, sa may bakod na bakal at gate na may nakasulat na strictly off limit, old terminal. Dito ang lumang departure wing. Sarado na to simula 2015. Pinagbuksan niya ako ng kalawanging pinto. Pagpasok ko, parang bumalik sa nakaraan ang paligid. Dilaw ang ilaw, sirang mga silya, lumang signage na parang ginapangan ng panahon. Naamoy ko agad ang halong amag at krudo. Tahimik, sobrang tahimik. Kinuha ko ang camera ko. Pero pag on ko, nag-auto shutdown. Nag-black screen. May problema ba ang kuryente dito? Tanong ko. Wala nang kuryente yan. Matagal nang patay yan pero napatigil siya. Minsan, buhay pa yung dapat patay na. Habang lumilibot, bigla ako nakarinig ng static sa lumang PA system. Walang kuryente pero may tunog. Now boarding, Flight 666, Gate 13.
Napatingin ako sa dulo ng hallway. Doon, may pintong may kumikislap na ilaw. Gate 13. Walang gate 13 dito. Hanggang gate 10 lang ang terminal na to, sabi ng matandang guide. Pero parang may humihila sa akin, kaya lumapit ako. Kahit nanginginig, sa loob ng gate 13 may boarding area, pero hindi ordinaryong pasahero ang naroon. May mga lalaking sunog ang balat, babaeng putol ang paa, matandang walang muka. Naka-uniforme sila, hawak ang boarding pass at lahat sila ay nakatingin sa akin. Isa sa kanila, yung babae, lumapit sa akin. "Sir, huli ka na. Sa'yo ang upuang naiwan." Nilahad niya ang boarding pass. Nakasulat, Leonard, passenger, flight 666. Status, final departure, gate 13. Destination, unknown. Napaatras ako, pero nang paglingon ko sa likod, wala na ang pinto. Wala na rin ang matandang guide. Nakatayo ako mag-isa at papalapit na ang mga nilalang. Sumigaw ako. Tinawag ko ang pangalan ng nanay ko. Pagdilat ko, nasa arrival area na ako ulit. Umaga na, maingay, maraming tao. Akala ko panaginip lang. Pero nang buksan ko ang side pocket ng backpack ko, nandun ang boarding pass mula sa gate 13. Hindi ko na binalikan ang footage. Hindi ko na rin tinangkang balikan ng matanda. Pero sa bawat airport na pinupuntahan ko ngayon, may napansin akong pattern. Minsan, habang ina-announce ang mga flights, naririnig ko ulit ang boses. "Now boarding, flight 666. Gate 13. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat, Sir Dave. Tawagin niyo na lang akong Ray. Dating airport staff sa Francisco Bangoy International Airport sa Davao. 6 na taon akong nagtrabaho ron bilang ground personnel bago ako nag-resign. At ang dahilan ng pag-alis ko hanggang ngayon ay hindi ko masabi kahit sa pamilya ko. Pero ngayon, ikukwento ko sa inyo. Gabi yun, huling shift ko, past 11 p.m. Wala nang flight, halos sarado na ang buong terminal. Nagre-rounds lang kami, 3 kami sa security monitoring system. At ako ang inatasang mag-check sa West Wing, yung luma at hindi na ginagamit na bahagi ng terminal. Pagdating ko ron, madilim, mahangin. Wala na dapat tao pero habang nililibot ko ang hallway, may narinig akong tunog ng trolley bag na umahampas sa tiles. Tuloy-tuloy, parang may nagmamadaling pasahero. Sir? Ma'am? Sarado na po, wala na pong flight ngayon, sabi ko. Walang sumagot, pero narinig ko ang automated PA system na dapat ay patay na. Last call for flight 217, gate 4. Napakunot-noo ako. Flight 217? Pamilyar. Tinignan ko ang logbook sa system. Walang flight 217 sa schedule. Wala ring gate 4 sa luma naming terminal. 3 gate lang yun. Kinilabutan ako, pero may isang kwento na pumasok sa isip ko. Urban legend ng Davao Airport. Sabi nila, may isang flight dati, flight 217, na pa-Maynila, pero nag-crash ilang minuto matapos lumipad. Hindi na na-recover ang ilang katawan. Simula noon, may ilang stop na raw ang nakikita ng mga pasaherong biglang lumilitaw sa ilalim ng saradong gate tuwing 12:00 ng gabi. Naglakad ako papunta sa dulo ng gate area at doon ko nakita gate 4. Wala yun dati, pero ngayon may mga taong nakaupo. Lahat sila nakatingin lang sa unahan, tahimik, walang nagsasalita. Ang ilaw sa taas kumukuti-kutitap.
Iisa lang ang naiiba sa kanila. Isang bata, mga 8 taong gulang, nakatingin diretso sa akin at nakangiti. Kuya, ikaw na lang ang kulang. Ikaw ang last passenger. Tumakbo ko. Hindi na ako lumingon. Hinabol ako ng mga yabag. Pero pagdating ko sa exit door, wala na yung gate. Puro pader lang at sa kamay ko, may hawak akong ticket. Flight 217. Passenger, Ray, ako. Gate 4. Ang date, delayed forever. Simula nun, hindi na ako bumalik sa trabaho. At tuwing may bumibisita sa airport ng Davao, lalo na sa night shift, pinagbabawalan ko silang mag-isa sa West Wing kasi minsan may maririnig silang anunsyo ng flight na matagal nang hindi lumapag. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Mahilig ako mag-travel mag-isa. Yun ang therapy ko. Mahirap ang trabaho ko sa Maynila. Kaya kapag nakatakas ako sa kahit ilang araw lang, sinasagad ko. Galing akong Siargao noon. Connecting flight to Manila via Mactan Cebu International Airport. Ako nga pala si Erica, 28 years old. Nagka-delay ang flight ko, 4 hours daw. 11:30 PM na. Malamig, madilim at halos walang tao sa boarding area. Naganap ako ng pwesto, malapit sa salaming bintana na tanaw ang tarmac. Sobrang tahimik, maliban sa tunog ng aircon at iilang pasahero. Parang ako lang ang gising. Habang tumitingin ako sa runway sa labas, napansin kong may isang eroplano na lumapag. Wala sa schedule, walang ilaw, parang hindi ito minomonitor. Makinis ang landing, pero walang crew na sumalubong. Walang announcement, parang multo lang itong dumapo sa lupa. Kinunan ko ng video sa phone ko, pero nang tignan ko ulit, wala sa footage. Runway lang. Tinabihan ako ng isang lalaki. Maayos manamit, parang businessman. Tahimik lang siya. First time mo rin? Tanong niya. First time saan? Sagot ko. Ngumiti lang siya at tumingin din sa labas. Sa flight na hindi mo alam na sakay ka na pala. Paglingon ko ulit sa kanya, wala na siya. Pero may naiwan sa upuang inupuan niya. Isang lumang boarding pass. Ang pangalan ko ang nakasulat, pero ang flight number, Flight 000, Gate 0. Status, clear departure. Destination, memory. Lumamig ang paligid at ang salamin sa harap ko nagsimulang magbago. Hindi na airport ang nakikita ko sa labas, kundi isang sementeryo. Mga lapida, puno ng itim na alkitran, at sa gitna may runway pa rin. Napaatras ako, pero napansin kong lahat ng pasahero sa paligid ko wala palang muka. Nakaupo lang sila, parang naghihintay. Tumunog ang PA system. Final call for Erica. Please proceed to gate 0. Tumakbo ako palayo. Umikot ako. Sumakay ng elevator. Tinawag ang guard, pero walang sino man ang nakakakita sa akin. Para bang isa na lang akong kaluluwa. Hanggang sa nagising ako. Nasa boarding gate na. Umaga na. Maingay. Maraming tao. Normal na ang lahat. Pero sa bulsa ng jacket ko, nandun pa rin ang boarding pass. Hindi ko alam kung paano nangyari yun at kung saan galing yun. Pero umuwi na ako at pinabayaan ko na lang. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat.